Ibinarato ng Kamara ang atas ng Pangulo sa Senado, kaugnay ng charter change. Pero ang ilang grupo, tuloy raw ang pangangalap ng pirma. Sabay pag-aamin na nakausap nila ang House Speaker kaugnay ng kanilang hakbang. Nakatutok sina Sandra Aguinaldo at Tina Panganiban Perez. Nako, tuloy ang pagpapapirma at nakausap di umano nila ang House Speaker. Aba, grabe no. Matindi ito. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. Ilang slit lang matapos ang pahayag na yan ni Senate President Mig Zubiri, agad naghayag ng suporta sa hakbang si House Speaker Martin Romualdez. Yung pagkasalita ng gano'n, na back up sila ng Presidente to si Zubiri, ang Senate, ito si Tamba biglang nagsalita. Tandaan ninyo, di ba, ang tagal natin pinagsasalita ito, ang tagal natin sinasabi, oy, ang daming kumakalat, ultimo yung pinsan mo, nilalaglag ka na galing sa'yo ang papirma, hindi ka nagsasalita. Ngayon biglang nagsalita, suportado ko yan. Biglang urong. Yung House Speaker ninyo, biglang umurong. Pambira, ano? Ito ay sa aking opinion lang naman, ito ay nangangahulugan. Ang boses ng taong bayan, walang kwenta para sa kanya. Sinisigaw po yan ng taong bayan, nagre-reklamo tungkol dyan sa pirma na yan. Hindi siya nagsasalita. Pagsalita ni Zubiri na backup siya ni Marcos, ayan, nagsalita. Anong ibig sabihin? Para sa akin, ang ibig niya sabihin dyan, wala akong pakialam sa inyo mga Pilipino, basta ako kung ano ang makukuha kong suporta kay Marcos, doon ako. Diba? Mabigat yan. Ang pinapakinggan lang nito, politiko, si Zubiri. Partikular niyang binanggitang inihain ng Senado na resolution of both Houses 6 para gawing Constituent Assembly o CONAS ang Senado at Kamara para baguhin ang economic provisions ng konstitusyon, partikular ang paglimita sa puhunan ng mga dayuhan sa bansa. Tiniyak din ng House Speaker na magiging bukas ang prosesong yan at pakikinggan nila ang publiko. Naks! Kayo naman, papakinggan nila ang publiko. Okay. Tanungin ko kayo, sige, pakilagay ninyo dyan. Pati sa manunood ng replay, pakilagay nyo dyan. Naniniwala kayo kay Tamba na papakinggan niya publiko? Kung sabihin ng publiko, ang lakas na nga ng sigaw ng publiko, ayaw kanilang speaker eh. Hindi ka pa bumaba dyan. Sige nga, naniniwala ka kay Tamba? Oo, kung naniniwala. Kung hindi, hindi. Pakilagay nyo lang po dyan nasa comment section. Pati na rin yung hahabol at manunood ng replay. Nako, basta ako hindi ako naniniwala. Ngayon, kung naniniwala kayo kay Tamba, good luck. I don't believe in budel-budel. Noong nakaraang linggo lang, may mga nagpalagda umano ng suporta para sa charter change kapalit ng umano'y ayuda na pinaiimbestigahan na ng Makabayan Coalition sa Kamara. Ikaw naman umiipal pa itong Makabayan na to, pistine. Wag na nga. Ako kahit kumukontra to, pasensya na po Ito, kumukontra ngayon di umano sa gobyerno, daw. Lahat naman kinontra niyan eh. Wala akong tiwala dyan, bahala kayo. Kasi marami kaming nare-receive na mga reports. Yung bagong term na narinig ko sa mga report, yung payout, ay naririnig ko lang yan. Dami mong naririnig na report, dami mong pasabog, wala ka nga napapatunayan, wala ka nga ebidensya. No, laglag nga yung kaso mo kay PRRD, dami mong naririnig, napakagaling mong babae ka. Tita, pasensya na po. Hindi ko tita. Epal din kasi ito. Sa DSWD. Ewan ko ba ba't ang lakas nito palabas sa TV? Ano bang meron mainstream media pa na yung labas? Napakalakas ata nito sa Congress. No? Pag payout, ibig sabihin, bibigyan ng pera na.
Kabilang sa gustong paimbestigahan ang paglaki ng budget ng COMELEC para sa pagdaraos ng mga plebisito, referendum at eleksyon mula sa 2 billion pesos sa 14 billion pesos. Laki ng dinagdag, no? O, sa pinaghahandaan na eh. Yun yung sinasabi natin na paano naging People's Initiative naghahanda kayo? Eh, ang sagot nga ng mga senador ngayon parang naka-ready na eh. Aba, ha? Ano to? Selling the drama? Gusto rin itong ipatawag ang mga grupong nangangalap ng lagda para sa tsa-tsa. Saan ba nanggagaling yung kanilang pondo? No, napaka-massive yung kanilang pagpapapirma at saka yung kanilang Nasasayang yung pondo no napupunta sa kanila, no? Dahil lagay na natin sa mga ano. Sa mga rebelde. Hindi. Ayoko Ayoko ng mga rebelde. Ano lang po yun. Dapat ilagay natin doon sa susupili ng mga rebelde, di ba? Susupili yung mga CPP, NPA, di ba? Franz Castro. Doon natin ilagay ang pera. advertisement para malaman ng taong bayan na hindi government fund ang ginagamit nila. Pero malabo raw na maimbestigahan kung may mambabatas na sangkot sa signature campaign. Ang sinasabing pangangalap ng lagda na namonitor sa iba't ibang lugar nangyari raw sa kanyang distrito sa Antipolo pag-amin ng isa mismong kongresista. Pero Si Akop. Distrito ni Akop. Merong pirmahan. Pakinggan natin paano didepensahan ni Akop yung kanyang sarili. wala umanong direktiba ng liderato ng Kamara at I can assure you na kung mayroong pumipirma doon, walang bayad. Naniniwala kayo doon. Meron di umanong pirmahan sa lugar mismo ni Akop, pero sisiguraduhin daw niya sa taong bayan, walang bayaran. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo. Naniniwala ba kayo? Pero eto yan. May bayaran o walang bayaran, hindi yan People's Initiative. Political initiative yan eh. Bakit kanyo? May nagpapapirma na ang gumagalaw ay nasa gobyerno. Hindi naman yung nag-usap yung yung simpleng mamamayan, gaya mo, gaya ko, ay kailangan palitan natin. Magpirma tayo. Pagalawin natin to para maudyok sila. Yun ang People's Initiative. Kaya nga People's Initiative galing sa tao eh. Isang galing ba yung pirmahan na yan? Galing yan sa inyo eh. Yan ang sinasabi ni Senator Amy. Kaya may bayaran, kaya walang bayaran, huwag nyo kaming ututin. Hindi galing sa taong bayan yan. You can go there in my district. Pero yun nga, questionable pa nga eh. Do you still believe him? Na wala? Nasa sa inyo yan. Basta ako, kung naniniwala kayo, iboto nyo pa rin. Sa mga taga-Antipolo, dapat tinatandaan nyo politiko nyo. Sa mga taga-Antipolo, nasa distrito niya, kung naniniwala pa rin kayo sa kanya, iboto nyo. Pero kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi nitong congressman na to, sa 2025, doon kayo bumawi. Nasa inyo yung desisyon. Maraming salamat, Lina Garcia, KM Vlogs. Shout out for watching from Tampa, Florida, USA. Thank you po sa kusang loob, Lina Garcia, KM Vlogs. pag-amin naman ng grupo sa likod ng EDSA Puera Ad, nakausap nila si Speaker Martin Romualdez tungkol sa pangangalap nila ng pirma para mabago ang saligang batas at gawing magkasama sa halip na magkahiwalay ang botohan ng Senado at Kamara sa anumang mga constitutional amendments na gagawin sa ilalim ng isang Constituent Assembly. Sabi niya, yes, yeah, it's okay, you know, I'm giving you administrative support. Si Speaker, because the Speaker Martin Romualdez, being the CEO of Congress, is the one that can guide us going to each and every district, which is headed by
a congressman. Tuloy raw ang signature campaign sa kabila ng bagong hakbang ng Senado. Our signature gathering is gaining ground, especially in the D and E segment of our voting population. Paano yun ang nabibigyan? Hindi kaya. Ako'y nagtatanong lang naman. Oh, wala, tuloy. Ha? Ibig sabihin, lumalawig pa rin yung kanilang pagpapapirma. Oh. It's gaining grounds, especially sa mga D and E. What do you expect? Marami nga sa atin, wag po kayo ma-offend sa akin ha. Marami sa atin na budel. Na budel-budel. Diyan sa class na yan, D and E. Hindi man lahat, marami. Oh. Tuloy pa rin ang pirma. Talagang sa tingin ko sa aking opinion, napakatuso talaga nitong Kamara. Talagang i-etsepwera nila dito ang Senado. Ang taas ng tingin sa sarili. Isipin mo yung may mandato galing sa buong Pilipinas na boto, gustong tanggalin at gustong manduhan itong mga congressman na ang bumoto lang naman sa kanila ay yung kanilang distrito. Ganun po kataas. Ganun po ka-control freak. They want control. Ang tindi talaga nito. But anyway, it shows na gumugulong po ito. Nakakatakot na po kasi tapos ngayon sumasang-ayon ng Senado. Hindi natin alam kung anong kakahinatnan nito. But then again, ang kaya lang natin gawin, tayo magsisigaw. Ha? Malupit na ito. We have gotten at least 30% of the needed signatures. Yun ang pinagmamalaki. Oh. Napakaliwanag pa sa liwanag ng araw. Oh. 30%. Ayun na. Again, every day, it shows they are serious about this. Kaya dapat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo dito. Hindi ko po, ulitin ko, wag po kayo ma-offend. Pero talagang alam naman natin pag nakuha nila yung class D and E. Ang dami po niyan. Ang hirap na po. At sila po yung mga sensitive pag nabigyan ng ayuda. Huwag na po natin paikot-ikutin. May mga ayudang binibigay, may binabigay na pera. Sinabi na rin mismo ng kaalyado nilang pinsan pa nila. Huwag na nating lokohin. Kaya, ang hirap na pigilin. Class E lang, hirap. Sa dami niyan, yan ang karamihan ng Pilipino, sa dami niyan. Tapos tayo. Ang laking gulong nangyari nito, no? Dahil sa pagkakamali ng marami ng 31 million noong 2022 election. Ngayon, ang hirap ng awatin. Our target is to finish everything by June of this year. 12% ng lahat ng botante at 3% ng mga botante sa bawat distrito ang kailangan malikom sa People's Initiative. Ayan, no, ang dali nun, ha? Teka mo na, ha? 12%. Ito, ha? Para umusad yung People's Initiative, kailangan ng 12% ng total voters. Ang dali po niyan. At 3% lang. So, halimbawa, sa isang distrito, may 100,000 na botante. 3,000 lang ang pumirma. Okay na yon, bawat distrito. Pag yan hinawakan at binuhusan ng ayuda, ng pera, at kinontrol ng mga barangay captain, congressman, ang napakadali niyang 3% na yan. Nakita po ninyo kung ano ang nagawa nating hukay? Ang lalim po.
Simpleng-simple sa kanila yan 3%. Ilan po ang Class E natin? Mapapirma lang nila yung Class E. Kahit tayo magbunga nga dito, wala na tayong magagawa. Oh. Eh, sa aking opinion, lagpas po 3% ang Class E natin. Doon pa lang, yun lang ang kanilang kontrolin, tapos na eh. Tapos na ang boxing dito. Kung titingnan nating mabuti, planchado na eh. Planchado na nila. Ay, galaw-galaw po mga Pilipino. % ng mga botante sa bawat distrito ang kailangan malikom sa People's Initiative. Wala umana silang ibinibigay na pera sa mga pumipirma. Para sa GEM, Kung kayo naniniwala doon, bahala kayo. Wala daw na binibigay na pera. Pero ang dami ng reklamo eh. Oh, wala pa rin. Ewan ko sa inyo. Ha? Sabi ni Karil, ginigisa lang ng sariling pera ng sambayan. Halimbawa, magbibigay sila ng pera sa taong bayan. O dyan sa People's Initiative. Paayuda, regalo, kung kano man. Kasi iiba-ibahin lang nila tawag nila dyan eh. Ganun pa rin yun. Pera nyo pa rin yan. Pera pa rin ng nating taong bayan yan. Next tayo. Si Senator Amy Marcos sa issue ng signature campaign para sa isinusulong na People's Initiative at sa posibleng pagtakbo ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkapangulo. Narito ang balita ni Troy Gomez. Ito, laglagan time. Yung komentaryo ni Senator Amy sa posibleng gustong pagtakbo ni Speaker Romualdez ni Tamba bilang presidente. Alam mo, Tamba? Speaker Martin, dapat sagutin mo yung pinsan mo. Nilalaglag ka eh. Ayan na naman siya, tahimik na naman siya. Oh. Hindi niya sinasagot si Amy. Oh. Alam mo, yung style ni Tamba na yan, na hindi niya kinikibo, tahimik lang. Kung hindi involved ang presidente o ang Senate, president, hindi pa siya magsasalita. Nagsalita lang yan dahil nagsalita na ang presidente at saka Senate President. Ine-etchapuera. Tingnan nyo, ine-etchapuera nga niya si Amy. Oh. Ang dami ng binakbak ni Amy sa kanya, hindi siya nagsasalita. Binakbakan din siya ni Pulong, hindi siya nagsasalita. Diba? Anong ibig sabihin nun? Ine-etchapuera niya talaga. Mamimili lang siya ng papakinggan. Yan ba ang gusto nyong presidente? Si Tamba? Na walang pakialam sa inyo? Namimili lang. Kung hindi presidente o Senate President lang ang sasagutin niya. Pinalulutan ngayon ni Senadora Amy Marcos na may nag-uudyok sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo. Sa isang eksklusibong interview sa SMNI, sinabi ni Senadora Amy Marcos na simula ng pagkabata ng kanyang pinsan ay hindi nito pinangarap ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya. Pero si Martin, okay naman eh. Hindi ko maintindihan sinong kumukwerdas dyan at bakit naging ganyan. Ay naku, may kumukwerda sa iyo. Kaninong aso kaya ito? Hindi. Okay naman daw si Martin eh, pero parang iba. May parang kumikwerdas. Ibig niya sabihin ni Senator Jaime, parang may ano. Sa madaling salita, parang aso. May kumukumpas. Kaninong aso kaya ito? Naku, kakatakot yan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Mismong pinsan mo ang nagsabi sa'yo, siya ay patawag mo dyan. Kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin. Kulang na lang sabihin. Ito, sabi ni Senator Amy. Ayan si Speaker Martin. Pabanjing-banjing lang yan eh. Kung bagat sa madaling salita, kaibigan ko yung yan, parang, alam mo hindi niya ganito sinabi ha, pero parang ganito, sa aking
opinion ang dating yan. Yan si Tamba? Wala yan. Alangkenta yan. Okay lang yan, pero ganyan lang yan. Pabanjing-banjing. Sa madaling salita, baka puro concert ang pinapanood nito, tsaka racing. Parang gano'n, pabanjing-banjing. Hindi seryoso. Kumbaga sa isang binata, happy-go-lucky lang yan. Wala yan. Ngayon, biglang biglang may pinaglalaban na para sa bayan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Pinsan mo mismo nagsabi. Ka-unity mo mismo nagsabi. Tamba, pabanjing-banjing ka lang. Pero alam naman natin na iba pala na naging ganito. Siguro may tumutulok, may umuudyok. Biglang May bumubulong. Tamba. Tamba. Magiging powerful ka. Eto gawin mo. Tamba. Baka ganun ba, Senator Amy? Nagtatanong lang ako, ha? Para may umuudyok, eh. Bulong ba ng ano yan? Ha? Bulong ba ni taning yan? ganito na, nagugulat naman ako. Ginawa ang paglalahad matapos iniugnay ng Senadora si Romualdez sa kontrobersyal na panunuhol sa mga botante para itulak ang charter change. Sinabi ng nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat walang pahayag si Romualdez na nag-uugnay sa kanya sa bayaran o People's Initiative, ay lumulutang naman ang mga pangalan at numero ng mga staff ng House Speaker sa nagtutulak ng tsa-tsa. Yung staff mo, Tamba, nagtutulak. Naku, pusher pala. Pusher. Nagtutulak ng signature ang mga staff ni Tamba. Galing kay Amy yan. Pusher. Pusher of signature. Kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Matatandaan na una nang ibinunyag ng senador na nakatanggap siya ng detalyadong timeline tungkol sa di umano'y plano para isulong ang charter change. Disyembre ng taong 2023, una nang sinabi ng House Speaker mula sa Visayas na itutulak nito sa 2024 ang charter change pero tututukan lamang ng Kamara ang pagrebisa sa mga economic provisions. Iyan na naman tayo sa economic provision. Hindi ako naniniwala dyan. Economic provision. Patapusin muna natin yung 2025 election. Pwede. Baka pumayag pa tayo eh. Ako, yan lang nakikita ko dyan. Kasi magkakaroon ng 2025 election. Bago natin asikusihin yung tsa-tsa na yan. Kasi alam nyo kung bakit. Para makapasok po, malay natin by that time, ang speaker, kung tatakbo, si PRRD, baka maging speaker. Saka kailangan natin ng numero sa Congress at numero sa Senado. Kaya, as for me, postpone muna yan. Election muna. Kaya sasabihin, hindi, Coach Oli, kakapusin sa oras. Anong gusto nyo? Minadali. Pero, magiging Prime Minister yan. O kapusin tayo sa oras, di baling matagal, basta sigurado naman. Ako, doon na ako sa matagal. Kaya sa mamadaliin natin yan, tapos wala tayong magagawa. Pero bago magbagong taon ay kalat na sa social media ang sumbong o mga reklamo mula sa iba't ibang distrito na pinangunahan ng mga congressman ang pagpapapirma sa petisyon na nagsusulong ng tsa-tsa. Naniniwala naman si Amy na ang pagsusulong ng tsa-tsa ay hindi nagmumula sa kanyang kapatid. Una na anyang sinabi ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na imposible ito para sa isang bansa na bumabangon pa lamang mula sa epekto ng pandemya. Kung hindi yan galing kay Marcos, tigil nyo na muna yan. Pwede ba? Pakiusap natin, tigil nyo muna. Kasi, ayaw ko. Basta ako, walang tiwala. Hanggat wala sa usapin, hindi kasama ang taong bayan, tigil niya muna yan.
So, ito sabi, nice Coach Oli News PH. Dapat nandyan si PRRD, Bantag, Tebes, sama na din ni Boss. Kailangan, natin ang numero. So, election. Election muna.